But loneliness is a biological function. In fact, it's a biological warning, like hunger is. Sana hindi na lang nakakaramdam ng gutom. Blessing makaramdam ng gutom. Kasi warning yon ng nature na kailangan na ng katawan mo ng pagkain. Kasi kung hindi ka na warningan, hindi ka nagugutom, hindi ka kakain, bigla ka na lang mamamatay. Ganon din ang kalungkutan. Blessing siya dahil sa isang biological warning. Bakit siya blessing? Loneliness makes you pay attention to the pressing physical needs of yours. Ano yon? Pinag-usapan natin na ang una sa lipunan, nung na-develop ang mga tao, mga closely knit families lang, mga tribe. At hanggang ngayon, up to a point, tayo mga Pilipino, very tribal ang orientation. To the point that we are not thinking in terms of nation, we're thinking of our barrio, of our region, of our family. So, malapit pa tayo sa ganung form. But this kind of social structure knows that survival is in numbers, in cooperation, in the family, in the community, in the tribe. Kaya pag ikay nasa baryo, lalo't mas liblib, mas nakikisama ka sa kapwa. Dahil sa baryo, kung manganganak ka, wala ka namang kotse, kung pasakayin ka nung kapitbahay mong may tricycle at dinala ka sa clinics, pasalamat ka. Kaya habang di ka nanganganak, paano yung pakisama mo sa kanya dahil may tricycle siya eh? Interdependence. Pag kailangan, pag may namatay, mag-abuloy ka. Para ikaw namatayan, mag-aabuloy din sila. So, may ganun tayo. Yung closest ng family ties natin, may economic dimension yan. Kaya pag yumayaman na ang mga tao, tumitira sa mga lungsod, hindi na sila nakikialam sa neighbor nila. Kasi may sarili-sarili silang kotse, hindi nila kailangan makisakay. May sarili-sarili silang ulam, may sarili-sarili silang hanap buhay, nagiging mas interpersonal, less personal, and that's also a climate for more loneliness. Unless city people are able to recreate the tribe and invent their own tribes. Kaya may mga tribe ng mga nag-exercise sa plaza, may mga tribe ng mga ganito at ganun ng interest. Kasi you always recreate the small tribe because there's security in such a setting. Ngayon, pag nalulungkot ang tao, ibig sabihin, kulang ka sa tribe. It's a warning. So, in this context, aloneness is a biological danger. It's biologically dangerous. Bakit? Kasi yung survival mo depends kung may mga tutulong sa'yo, may support system ka. So, pag alone ka, nalulungkot ka, your body tells you, hoy, sobra ka ng separated and isolated, kaya nalulungkot ka, ikaw ngayon lalabas, magte-text, kaya maglamang maaalalang textan yung hindi mo naman naaalala nung masaya ka. Sabi mo, musta? Pero ang totoo, gusto mong ikaw ang tanungin niya na musta. Kaya ang sama ng loob mo, pasayan niya, okay, tapos hindi na sumagot ulit. Because every text is a cry for help. So nagte-text ka para textan ka rin. Now, aloneness is biologically dangerous because in the tribal setting, nag-iisa ka, kayang-kaya kang kainin ng leon, kayang-kaya kang pagtulong-tulungan ng mga hayop, o natumba ka, walang tutulong sa'yo, nangailangan ka, walang mag-aabuloy. That's why creation mandates that these risky situations cause loneliness. Risky na kulang ka ng social support, then nature wired you to be lungkot. That leads to longing for company and belongingness, and so people seek safety in community. Loneliness compels people to seek community, which really means survival. Loneliness is a biological warning na delikado ka pagka nangailangan ka, walang tutulong sa'yo. Pag namatay ka, walang maglilibing sa'yo. Pag nagkasakit ka, walang magdadala sa'yo sa ospital, walang dadalaw. So, lumungkot ka ng lumungkot. Para pag nalulungkot ka na, gagawa ka ng paraan to connect with people. Kailan usong-uso ang sense of community? In primitive times, because the tribe had to survive, or the family. Kasi pati mga hayop, kalaban mo rin eh. Kailan uso yan? When there is a need for interdependence. Kailan usong-uso ang sense of community? In times of poverty, or crisis, or trauma, or grief. Kaya pag may namamatay tayong mahal sa buhay, nakikita-kita tayo, naglalamay tayo doon, kwentuhan ng walang katapusan, para i-comfort ang isa't isa. Ang lungkot naman, maglalamay ka mag-isa. Baka mauna ka pang ilibing doon sa bangkay. There's a classic example
of this kind of lungkot that compelled somebody to move and reconnect. Luke 15:16 to 17, yung tinatawag nating prodigal son, umalis siya sa tatay niya, inubos niya ang pera niya, tapos naghirap siya, na-employ siya, tag-aalaga ng mga baboy, gutom na gutom siya, isolated siya, wala na siya kaibigan kasi wala na siyang pera. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ngunit, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. At nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila sa ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. So niya, alam ko na, babalik ako sa tatay ko. I want that community, I want that food, I want that house. At kahit hindi niya ako tanggaping anak, basta nandun lang ako, okay na ako. Nung siya ay maraming pera, surrounded by prostitutes and having a good time, hindi niya naalala ang tatay niya kasi hindi naman siya nalulungkot. Hindi niya kailangan malungkot noon dahil may pera siya, meron siyang company, marami siyang nagagawa. Pero nung nanganganib na siyang magutom, mapag-isa, mamatay sa hirap, pinalungkot na siya ng kanyang sariling body system para mag-isip-isip siya to reconnect with his father. Sabi niya, uuwi ako. Kundi pa nalungkot, susuong pa more sa panganib. Pero nalungkot, yun ang blessing. Pinalungkot siya. Nakawire na sa atin yun, sa ating creation. We were fearfully and wonderfully made. Na may warning signal sa sarili mong isip, puso at katawan pag lumalagay ka na sa panganib. And being alone in life is dangerous. Because we thrive in community, in interdependence. Loneliness makes people pay attention to their social needs. Kaya sa mga impersonal societies, especially in the West, in the highly materialistic and developed economies, na ang relation ay hindi na dahil tiya mo siya, hindi dahil pinsan siya ng nanay mo, kapitbahay na matagal ng tiya mo. So gumagawa ang mga tao ng invented relationships. Kaya may mga gym club, camera club, at yung mga talagang mga alcoholics sa walang tutulong, may Alcoholics Anonymous, sila ang nagtutulungan, iniimbento nila yon. They have to go back to the cave and they recreate that kind of cave. Because